Okay, welcome po sa Glorious City Church. Welcome po natin yung ating mga first month pa lang na nandito sa ating gospel community, no? Kayo po ay aming pinag-pray, no? Sabi mo sa katabi mo ay bunga ka ng prayer. Prayer ko kay Lord, okay? So gusto po namin ibahagi sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos na amin po natuklasan, na bumabago ng buhay, no? Nagbibigay ng pag-asa sa atin. Amen? At nagpapalago sa atin sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? So welcome po ang bawat isa sa ating gawain. Pwede ba natin palapakan muli ang Panginoon kay Lord sa ating katabi? Yan. So medyo nabati naman na. Ready na tayong tumanggap. No? Sino po dito ready tumanggap ng salita ng Diyos? Kasi ang salita po ng Diyos, ito ang nagpapabago ng ating buhay. No? Ito po nagbibigay sa atin ng mas magandang future. Pero yung future po na ating gustong makamtan, ay yung future din naman po na yun din yung gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. Tama ba? No? So ngayon po, pag-usapan natin ay finding the solution. Sabi mo nga, finding the solution. Kasi madami tayong mga problema. No? Sa family, we have so many family problems. No? Sa school, marami po tayong mga mathematical problems. No? Mga nag-aaral po dito. No? Sa pagdating po sa sarili natin, baka marami po tayong mga identity problems, mga ganon. Baka marami po tayong productivity problems. Okay? Or baka tayo po ay kailangan natin ng direksyon sa buhay. Kailangan po natin ng malinaw na lalakaran. At lahat po ng yan, kailangan niya ng mga solution. Okay? Kaya po pag-uusapan po natin ngayon is finding the solution. At ngayon din po ay tinatawag din po ngayong Sunday na ito na Father's Day. Kaya pwede po ba nating pasalamatan ng mga tatay natin? Amen. No? Ano po? At ang mga tatay po, hindi gano'n napapasalamatan yan. Yung malakas ng palakpak para sa mga tatay. Okay? Mapalakpak ka dyan, ha? Hindi lang dapat pinapalakpakan ng tatay. Dapat ang tatay sinusunod. Yan. Amen. Puro palakpak. Madali rin pumalakpak kay tatay, eh. Dapat ang tatay din ay ina-appreciate. Amen? Ina-appreciate mo ba yung tatay mo? Yan. At hindi lang pag Father's Day yun. Once a year lang yun, eh. Diba? At ang tatay din, ulalin nyo, ang tatay din, kailangan din ng pagpapatawad mo. Ayan na. Sino po dito, hindi mo lang papalakpakan ng tatay mo, papatawarin mo pa siya. Palagi. Oh, yan. Yan na sinasabi ko sa inyo eh. Yung totoo tayo. Yan. Amen? So, welcome back po sa Glory City Church. Amen? Parang di kita man nakita ng matagal Ha? Nawala ka ba? No, ako pala wala. Amen? So, ngayon po ay Father's Day. Sino po dito, yung tatay mo, tinutulungan mo din yan. Amen. Sino po dito, hindi mo lang siya pinapalakpakan, kaya mo rin siyang i-hug at sabihan ng I love you. O, yung sinasabi ko sa inyo, puro palakpak kayo rito eh. Yan, ha? Okay, sino po dito? Ikaw, Rodel, kaya mo bigyan tatay mo I love you? Siguraduhin mo yan, ha, Rodel, ha? Okay? So, naintindihan po ba natin? So, sino po excited mamaya pag-uwi niya? Siya po ay magbibigay ng pagpapasalamat o recognition sa kanyang tatay. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating tatay sa langit. Amen. Para po sa mga tatay na binigay. Alam nyo, kahit gano'ng kasama po ang tatay ninyo, wala ka sa mundong ito kung wala yung tatay mo. Amen. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Ano po? At sigurado ko one day magiging tatay ka din. No? O kaya naman, magkakapangasawa ka din ng isang lalaki, magiging tatay din yun na yung mga anak. Parang ganun. So mahalaga po na ibigay po natin yung honor, not just the honor, but forgiveness, our thanks, our appreciation, our love sa atin po mga tatay. Amen? Tama po ba? Yan. So magpatuloy na po tayo sa atin pong Word of God. Sino ready po mag-receive ng Word of God? So hinahanda natin ang ating heart sa Word. No? Kasi nga po yung Word natin pag Sunday, ito po yung salita ng Diyos sa Tagalog ng Word. No, ito po yung binigay ng Diyos sa atin. Ano po, gumagamit siya ng iba't ibang tao, no, para maging kanyang tagapagsalita, speaker. Pero tayo po ay ready yung ating heart to receive. Are you ready to receive?
No, handa kang umintindi, magbigay ng time. Sino po dito may mga notebook pong dala? Kaya po tayo, pwede tayong magdala ng notebook talaga para po makapag-notes tayo. Kasi kapag nakikinig tayo, 42% lang ng ating napapakinggan, kung nakikinig ka lang, ang matatandaan mo. Pero kapag nagsulat ka na, umaangat hanggang 78% ng napapakinggan mo. Kaya ganun po kahalaga na tayo po ay nagte-take notes. Amen? So are you ready? Tanungin kita mo, are you ready? So tayo po ay tumayo muli. Let us read from the Bible sa book of Exodus, chapter 33, verse 1 to 6. Tingnan po natin itong NIV sa English po, no? NIV translation ng ating mga Bible. So maganda po yung ating mga libreng Bible sa ating cellphones. Mga app po yan. So mahalin niyo po yung inyong mga Bible app sa inyong cellphone kasi dyan tayo natututo. Exodus, yan. Tapos punta po natin yung chapter 33, verse 1 hanggang verse 6. Babasa po tayo. Okay? Verse 1, Then the Lord said to Moses, Leave this place, you and the people you brought out of Egypt. Go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, Jacob, and saying, I will give it to your descendants. Verse 2, sige po, kayo naman ang babasa. 1, 2, 3, go. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Verse 3, go up to the land. Go up to the land. Ang ganda, no? Flowing with milk and honey, but I will not go with you, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Verse 4. Kayo po, 1, 2, 3, begin. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put any ornaments. Verse 5, For the Lord had said to Moses, Tell the Israelites, You are a stiff-necked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornaments, and I will decide what to do with you. Verse 6, So the Israelites strip off their ornaments at Mount Horeb. Palapa po natin yung word of God na binasa natin. Tayo po ay humingi sa Diyos ng ating hiling ngayon. Let us pray. Lord, gusto po naming maintindihan ay yung mga salita. Handa kaming makinig, Lord, for an hour or more. Handa kaming makinig ng sa loob ng 1 oras na katuon lamang ang aming pansin sa inyo. Handa kami, Lord, na matandaan ito. Tulungan mo kami, Lord, na talagang bumaon sa aming isip, sa aming diwa, sa aming puso. Magkaroon kami ng understanding po sa inyong salita. Handa kaming kumain spiritually sa oras po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Sige po, pwede nating palakpakan ng Panginoon. Amen? Ngayon po, sabi dito ni Lord, sa Israel, go up to the land, I promise on oath. Yan. The promise on oath. Yan, no? So, una pong blessing dito, maganda, ay ibibigay ni Lord yung pangako niya, no? Sa'yo. Amen? Sino po dito excited sa pangako ni Lord? Amen? Amen? So, may 6,000 na promise si Lord sa Bible. Pwede mo bang i-share kahit isa sa katabi mo? 1, 2, 3, go! Share mo! Walang alam. Yan ang mahirap, di ba? Oh. Sa kapitbahay, sino may nabuntis? Oh, alam mo. Grabe, sino nakabuntis sa kapitbahay o sino nabuntis? Alam eh. 6,000 ang promise ni Lord sa Bible. Amen! O, isa lang, i-share mo nga sa katabi mo, may alam ka. Go! Loading eh, no? Yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbabasa ka araw-araw. Sige, sabi mo sa katabi mo, magbabasa tayo araw-araw. Amen. Amen? Ang mga anak ng Diyos na nandito, magsalita kayo. Sabi mo, Amen. Amen. Ayan siya sabi. 6,000 yung promise ni Lord. Kung wala kang alam ni isa, walang matutupad sa'yo. So, dito po, sabi ni Lord sa Israel, tutuparin ko yung promise ko sa inyo. Sino po dito gusto mo matupad ang promise ni Lord sa buhay mo? Okay? Kagaya ng Jeremiah 29 verse 11,
For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and a future. So ang ganda po ng Jeremiah 29 verse 11. Pwede mo palakpakan si Lord kung na-receive mo yung... Ni-recite ko lang ho sa inyo, minemorize ko kasi para sa akin yun eh. Kung sino nagme-memorize sa kanya yon, amen! Kung sino nakakaalam sa kanya yon, amen? So walang alam, wala sa'yo. 6,000 yun eh. 6,000 ang promise sa Bible, magbasa ka kasi isang chapter a day. Amen? Sino po dito mula ngayon, magbabasa talaga ng isang chapter sa umaga bago mag-almusal? Pumalakpak sa Panginoon yung magbabasa ng Bible. Sige po, matinding palakpak pa kay Lord kasi alam mo, may nabago na kagad sa'yo eh. First 5 minutes pa lang. Amen? So dito po, nangako ang Diyos, sabi ni Lord, tutuparin ko yan. Yung pangako ko kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tapos pinalitan ko yung pangalan ni Jacob, ginawa kong Israel. Si Jacob po, or Israel din, may 12 anak na lalaki, no? Siyan po yung naging bansa. Yung pangako ko kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ibibigay ko na yung promise. Sumigaw ng amen na malakas yung talaga magre-receive ng promise. Amen! No? So yun po yung nangyari dito. No? So ang pangalawa po, sabi pa ni Lord, I will send an angel para yun sa protection. Sabi mga protection yun eh. So sa verse 2 po, mababasa natin, I will send an angel before you. Ha? Ibig sabihin, sa harapan, sa unahan mo sa buhay na ito, may mag-iingat sa'yo. Proproteksyonan ka sa kalaban, proproteksyonan ka sa aksidente, di ba? Proproteksyonan ka sa sakit, sa karamdaman. No? I will send an angel to protect you before you and drive out. Ito, yung mga angel na yan, yan ang magtatanggol sa'yo sa mga Canaanites, Amorites, sabi dyan, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, Buisites, Termites, lahat. Amen. Ha? So yun po, pagtatanggol ka daw ni Lord, may angel ka. Sabi mo sa katabi mo, may angel ka na. Sabi mo sa katabi mo, may angel ka daw. Gusto mo ba yun? Tanungin mo sa, gusto mo ba ng angel? Angel of protection. Ha? Tapos dito po sa unang part ng susunod na verse, yung verse 3, may unang part. Sabi pa ni Lord, eto go up to the land flowing with milk and honey. Tawag dyan, provision. Sabi mo provision. Ibig sabihin po niya kompleto. Promise, protection, provision. Kompleto eh. Woo! Amen! Sumigaw ka na malakas na, woo! Woo! Amen? Rock and roll to the Lord. Amen. Woo! Di ba? May promise. Ganda, di ba? Mayroong protection. Di ba? Lalo na yung provision. Ano yun? Yun po yung sustenance, yun yung supply, yun yung finances. Amen! Tutuparin ko na yung pangako ko sa'yo. Bibigyan kita ng house and lot, bahay, sasakyan. Iingatan ko mga anak mo. Bibigay ko lahat ng monthly na income na kailangan mo. Monthly na bills na pambayad. Ibibigay ko yan. Wala tayong amen dito. Amen. Hello, sabi ni Lord eh, di ba? Di ba? No? Pero sabi niya sa verse 3, but, may but eh. Pero, hindi ako sasama na sa'yo. Oh. Yung class mo, magkaka-class na sa'yo. Picturean niyo kung sino yun. Ha? Yung pinapangarap mong lalaki na yan, sige na nga. Pero hindi ako sasama na sa relasyon na yan. Yung katabi mo, parang okay na rin Di ba? House and lot, trabaho, 6 digit, lalaki ng income mo. Lalaki. Pero hindi na ako sasama sa'yo. Bakit? Sabi ni Lord, because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Baka mapatay kita along the way eh. Si Lord ang sabi niya. Sabi ni Lord, hindi na ako sasama sa'yo Tutuparin ko yung pangako ko sa lolo mo, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Sige na, lumablive ka na. Yan ang gusto mo eh. Di ba? Nagmamahalan, alam ka naman pigilan. Di ba? Sige na, i-message mo na. Gustong-gusto mo, class na class mo. Di ba? Maputi, mahaba buhok, buntot niya makinis ang mukha eh. Buntot mahaba eh. Class na class eh. Ngayon lang may nagkagusto sa'yo sa tagal ng panahon, di ba? For the first time in forever. Para kang si Elsa, di ba? So may nagkagusto eh, di ba? Minsan lang to eh. Minsan lang to eh. No? Anyway, dati naman tayong pangit eh. Amen? Sabi mo sa tayo mo, dati ka lang pangit, di ba? Hello?
Kung hindi ka naka-encounter kay Lord, pangit ka pa rin. Kaya pong encounter, nakakapagpaayos ng mukha yan. Sabi mo sa kanya mo, dati ka lang pangit. Hindi pa makaamin eh, no? Piling niya kaya niyang gumanda nang wala si Lord. Amen? Pero sino po dito, alam mo dati ang buhay mo pangit. Ang nakaraan mo, pangit. Ang ugali mo dati, pangit. Ang dati puso mo pangit, puno ng galit. Pero inayos ng Diyos. Pwede ba natin palapakan si Lord? So sabi ni Lord dito, sige, provided na. Promise, angel protection. Minsan po, masaya pa tayo, di ba? Uy, kahit pala once a month lang ako mag-church, di naman ako ma-aksidente eh, di ba? Yun na nga. Kasi nga may angel's protection. Kahit wala na yung presence ni Lord. Sabi niya, but I will not go with you because you are a stiff-necked people and I might destroy you on the way. Sabi mo nga, on the way. Hindi ka naman kagad i-destroy sa unang hakbang, sa unang isang linggo, sa unang isang taon. I-destroy ka along the way. Sa kalagitnaan. Si Lord, sabi niya, baka mapatay kita eh. In short, baka mapatay ka. Baka mapatay ka. Hindi demonyo papatay sa'yo, si Lord. Bakit? Stiff-necked eh. Sumamba sa gintong guya na tinunaw sa apoy. Nainip kasi kay Moses yung Israel dito eh. Ang backstory nito, si Moses 40 days umakyat po sa tuktok ng bundok Sinai. Tapos yung Israel nainip. Kaya sabi mo sa time mo, huwag kang mainipin. Di ba nanawa kasi si Aaron lang nagpipreach eh. Asa si Moses? Wala, si Aaron lang. Yung kuya lang ni Moses, si Aaron. Kaya sabi ng mga tao, 1 million kasi mga taong Israelita that time eh. Talagang kinulit nila si Aaron. Aaron! Nabisi si Aaron. Aaron, nasa si Moses? Aaron, nasa si Moses? Sabi ni Aaron, nakakarindi. Hindi kinaya ni Aaron. No? Pakita mo sa amin ng Diyos. 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 Sabi ng mga Israel, ang kulit eh. So sabi lang ni Aaron, lahat ng ginto niyo, ilabas ninyo, lagay natin sa hurno. Ang lalabas na hugis dyan, ang lalabas na imahe dyan, ang lalabas na save dyan, yun ang Diyos. Sabi po ni Aaron. So lumabas po, hugis guya, no? Ginto, sumambaho sila. Ngayon, habang kausap ni Lord si Moses sa tuktok ng Sinai, nagalit si Lord. Sabi Lord, papatay ko na lahat yan. Inawat ni Moses, sabi po ni Moses kay Lord, Lord, kalma. Sabi, pinapaikli ko lang ho para wag tayong maging 2 hours. Amen? Yun po yung backstory niyan. Sabi ni Lord, papatayin ko na lahat ng lipi ni Abraham na yan. Magsisimula uli ako sa iyo, Moses, ikaw na lang. Hindi na Abraham, Isaac, Jacob, Moses na lang, tapos simula uli sa'yo. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, kumalma ka. Okay, kumalma si Lord. Sabi ni Moses, Lord, pag pinatay mo ngayon dito yan, anong sasabihin ng mga kapitbahay na bayan, kapitbahay na bansa, kapitbahay na mga lahi sa paligid, na inalis mo lang sila sa Egypt para patayin? Ano sabi ni Lord kay Moses? Moses, may point ka rin eh, no? So sabi po ni Moses, yes, Lord. So sabi lang ni Lord, sige, bababa ka na doon. Pagbaba po ni Moses, dala-dala niya yung 2 tablet, na doon ang 10 Commandments, sinulat ni Lord. Si Moses nagalit naman. Si Lord naman nagpakalma kay Moses. Kaso uli na lahat, naibalibag ni Moses yung iPad, amen? Yung tablet. No? Kasi nakita niya po yung mga Israelita, mahalay na sumasayaw, sa gintong hugis guya, no? Tapos nagparte-parte sila, akala nila yun ang Yahweh, yun ang Diyos, di ba? No, yun ang hininga, no? Yun ang great I am. Nagalit si Moses. So ginawa po ni Moses, tinuna uli yung guya, ginawang mapait na sabaw, at pinalaklak po. Overload na sabaw. Na mapait. No, sabi nila, sino dito maglilingkod pa rin sa Diyos? Lahat po ng mga Levites pumunta pa rin kay Moses. Maglilingkod kami sa Diyos. Kung maglilingkod kayo sa Diyos, patayin nyo lahat ng sumayaw na yan. Kahit kadugo nyo, kahit kapatid ninyo, kahit kalipin ninyo. So ginawa po ng mga Levites, pinagpapatay. Tingnan mo yung katabi mo, baka may katabi kang Levites. No? Kaya po natakot ang Israel sa Diyos. At ang sabi ng Diyos, yun na nga, chapter 33, ibe-bless ko pa rin kayo. Sa iyo yung promise, sige. Ha? Sa iyo yung protection ng anghel ko, sige. Pagtatagol ka niya sa mga Canaanites, Termites, Hittites, ayaw mag-tites. Galit sa mga nagtuturo ng tites. Yan, pagtatanggol ka ng angel ko. Lahat ng kalaban mo, termites, buwisites, lahat. Andiyan ang angel ko, sabi ng Diyos. Yung supervision ko, yung provision ko, nandyan. Yung supply, nandyan.
Flowing with milk and honey ka, mananawa ka sa gatas, maliligo ka sa gatas, magmumumog ka ng gatas, sabi. Flowing with milk, di ba? Nasa inyo po ba, naghilamos kayo sa umaga, gatas? Di ba? Nagpas ka ng toilet, gatas, kulay white, amen? Flowing with milk and honey kayo, di ba? Siguro iba dito, amen, maganda na rin yun kahit wala si Lord. Ha? Pero, sabi mo sa katabi mo, ayoko doon sa pero. Sige, sabi mo sa katabi mo, ayoko doon sa pero eh. No, yung pero, nagiging pero. Matigas puso na mga ano eh, di ba? So alam niyo po, eto matindi eh. Hindi sasama si Lord. Ha? Yung karir mo, okay na, sige. Promoted ka na, hige, di ba? Yung trabaho gusto mo, sige. Mag-abroad ka, mag-saipan ka, hige. Pero di ako sasama sa iyo mula ngayon. Bakit po? Mapapatay kita, mapapatay kita. Ha? Stiff naked ka, sasamba ka sa guya. Sasamba ka sa guya, 40 days lang, wala leader mo, sasamba ka sa guya. 40 days lang wala si Moses nandun sa taas, sasamba ka sa guya. Ha? Sasamba ka sa guya, stiff naked ka, pinalayaan na kita sa kahirapan, bumalik ka pa sa pagsamba sa guya. Ba't gusto mo ng guya? Gusto mo ng guya na yan, gusto mo ng larawan, gusto mo nakikita mo, gusto mo naiintindihan mo, gusto mo nahawakan mo. Hindi nga ganun si Lord, amen? Come on. Mapapatay kita, sabi ni Lord, mapapatay kita. Pagka di ka nagtino, kaya di na ako sasama sa'yo. Sige, may bahay ka na. May trabaho ka na, may kita ka na, may 700,000 subscriber ka na sa YouTube. Amen? Amen, hello? Kikita ka na sa online, lahat yan. Sa TikTok, lahat kikita na yan. Magpapasalamat ka kay Mama Meta, kay Daddy Meta. Hello? Pero hindi ako sasama sa'yo. Hindi ako sasama sa'yo. Yung presensya ko, hindi mo mararamdaman. Pag nag-worship ka, emotional lang. Pero wala ka talagang realization ng magiging presence ko. Dahil wala ang presence ko. Wala ka marirealize na presensya ko, sabi ng Diyos. Bakit? Hindi ako sasama sa'yo. Kasi pag sumama ako sa'yo, palasamba ka sa sarili mo eh. Palasamba ka sa Diyos-Diyosan mo, mapapatay kita, sabi ng Diyos. Yun ibig sabihin ng verse na yan. Mapapatay ka, mapapatay. I might destroy you. Pero may promise. May magkaka-crush na sa'yo. Ha? May promise. Magsi-6 digit ka, 7 digit. Gusto mo 11 digit, parang number lang, 0927-512-512. Mag-11 digit ka, lahat ng digit ang gusto mo. Kikita ka, yayaman ka. Irespeto ka ng tao. Magkakaroon ka ng yaman, popularidad, fame, lahat. Lahat ng gusto mo makukuha mo. Gusto mo mag5 asawa ka. Yes, lahat ng gusto mo, promise, protection, provision, lahat. Pero sabi ni Lord, hindi nga lang ako pwedeng sumama sa'yo. Bakit? Para rin sa'yo, huwag kitang mapatay. Parang ganon. Hallelujah. Alam niyo po, number 4, maganda na lang po yung sinabi dito, verse 4. When the people heard, basahin natin verse 4 na malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornaments. Yun ang maganda. At least, na-distress. Mahirap po, na dumating tayo sa buhay Christian life natin, no? Sa buhay Kristiyano natin, na may promise, may protection, may provision, at wala yung presence, tapos masaya ka pa. Yung masaya pa tayo. Mas maganda nang wala yung pangako, Lord, mas maganda na ho na walang protection yung pamilya ko, kahit ano pa mangyari, sana masaktan sila, okay lang sa akin. Hello? 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 Walang angel protection, ang pamilya ko, okay lang yun. Okay lang din po, Lord, kahit walang provision, basta nandun ho yung presence ninyo. Lord. Hello? Amen? Yun po yung maganda sa verse 4 eh. Aanin ko pa matutupad yung pangarap ko, Lord, na hindi ko na maramdaman yung presensya mo. For example, sa worship pa lang, nasama-sama na kami. Paano pa kaya kung ako na lang mag-isa? Kung kami na nga na may worship leader, pinagandaan yung worship every morning ng Sunday, hindi ko maramdaman yung presence mo dun, Lord, lalo pa kaya. Pag ako na lang ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Lord, hindi ako makakasurvive kahit may promise kung wala ang presence. Lord, hindi ako makakasurvive kung nandun ang protection ng anghel sa pamilya ko, ligtas sila lahat. Di sila sasaktan, pero wala yung presensya mo, di pa rin ako makakasurvive.
Kasi presensya niyo po ang aking buhay. Kumbaga sa isda, tubig, ako sa presensya mo. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Kaya po yung mga tao nag-mourn. Sabihin, talaga pong nagluksa sila, alam nila na meron pong nagkamali ho sila. 4 na pong araw lang pong wala si Moses. Okay? Kung ano-ano na po ang naisip nila. Naganap na po sila ng ibang sasambahin. Nag-alinlangan na sila sa Diyos. Lord, saan mo ba kami dadalhin? Para mas masarap bumalik na lang sa Egypt. May promised land ba talaga? Ba't tayo na-stuck dito sa bundok ng encounter na to sa Sinai, sa Mount of Horeb? 40 days po nalito yung Israel eh. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malilito. Ano pinakamahalaga ba? Ano po ang pinakamahalaga ho sa atin? Matupad yung promise ni Lord. May protection ka. May provision ka. Or pinakamahalaga sa lahat sa iyo, sa buhay mo, presensya ni Lord. Presensya ng Diyos. Pinakamahalaga, bakit masarap mag-pray? Nandun yung presence ni Lord. Bakit nagbabasa tayo po ng Bible, 1 chapter every morning? Kasi sa pagbasa natin ng 1 chapter, 10 minutes ka man bumasa, 15 minutes ka man bumasa, sa 15 minutes na yun, habang bumabasa ka, nararamdaman mo yung presensya ng Lord. Amen. Nararamdaman niyo po ba yun? Amen. Sige po, yung matindi pong pagsamba kay Lord. Yes, Lord. Amen. Salamat po sa presence. No? Yung kaya ka pumupunta sa cell para hindi puro demonyo kasama mo. Amen. At least makasama mo mga nananampalataya kaya napupunta ka sa cell group. No? Kaya mo pinupush yung sarili mo na, Lord, gusto ko talagang makilala ka. Ipakilala mo sa akin kung sino ako para magawa ko yung pinapagawa mo batay sa kung sino ako na dinesenyo mo. Amen. Sa ganong usapan sa Diyos, sa ganong karanasan sa Diyos, ang maganda sa lahat ng iyon, nandun yung presence ni Lord. Sino dito ang damong gawin ng kahit ano para mas maramdaman at mas maranasan mo yung presensya ng Diyos? Yung lumuhod pag sa worship, kung di mo siya maramdaman kapag nakatayo ka, sino dito nagawa mo na yon? Yung handa mong gawin yung kahit ano na, kaya mo ipagpalit ang lahat para lang sa presensya ng Panginoong Diyos. So dapat pong presensya ng Diyos, handa natin niyang pahalagahan. Kasi pwede eh. Pwede naman na, yes, may promise. Presence ni Lord, okay lang yun. Di ba? Protection, okay sa akin yan. Kahit magpatakbo ko na 100 paliko, ligtas. Di ba? Presence ni Lord, kahit wala yan. Provision, yes! Flowing with milk and honey. Makakapag my day na ako ng maganda. No, makakabili na ako ng lumang VAG. Ano yung lumang VAG? LV. Di ba? Makakabili na ako ng Gucci. Di ba? No? Makakabili na ako ng Chanel. Di ba? At least pag nag-my day ako, kakaingitan ako ng mga tao, hindi ko gusto. Magpapa-impress ako sa mga taong hindi ko gusto. Ganyan tayo, di ba? No? Gusto ko mainggit sila sa mga taong galit sa akin. Sa Facebook, papakita ko sa kanila, magandang family ko. Kahit wala yung presensya ni Lord. Kala nila sila lang may love life, pasana all pa kayo. Ngayon, mapapasana all din kayo sa love life ko. Yun, may love life ka na. Nagka-crush yung ayaw sa'yo. Amen. Nagkagusto sa'yo yung ayaw sa'yo. Yung ba gusto niyo mangyari? Imagine mo, Lord, ba't walang gusto sa akin yung crush ko? Di ka kanya gusto eh. Gusto mo magkagusto sa'yo yung ayaw sa'yo. So, nangyari yun, di ba? Yung crush mo, nagkagusto sa'yo, kaso wala presence ni Lord. Nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Pwede kayo magtago sa ilalim ng punong kakawate, di ba? Magagawa niyo doon yung gusto ninyo, di ba? Malaya ka, di ba? Kaso wala ang presensya ni Lord. Sino ho dito, mahalaga sa'yo yung presence ni Lord? Sino dito yun ang pinakapunto ng kaya ka nabubuhay? Nahanda mong ipagpalit kahit buong angkan. Alam mo, lumaki po ako sa isang Christian family na hindi expressive sa Holy Spirit eh.
Mula po 1989 hanggang bago mag-start yung Glorious City Church. No? Na kapag ako lumakad ako sa Holy Spirit, iaalis ako sa simbahan na ganun. Kasi hindi ganun ang simbahan na yon. Na alam ko kapag nilakaran ko yung presensya ng Holy Spirit, magiging mag-isa ako. Alam mo, sabi ko, Lord, kahit mawala na itong buong kinalakihan ko na lumang tradisyon ng paniniwala, ang gusto ko lang makalakad sa Holy Spirit. Kasi pinakamahalaga sa akin, presensya. Ano pang naging Christian ako nang wala rin yung presensya mo sa buhay ko? So kahit, alam niyo po nangyari sa akin, para akong tinakwil eh. Lahat ng tita ko nawala eh. Lahat ng pinsan ko nawala. Lahat ng pamangkin ko nawala eh. Galit sa akin eh. Kasi yung kinalakihan naming simbahan, hindi naniwala sa Holy Spirit ng ganito. Pero sabi ko, Lord, mas mahalaga ka sa lahat ng to. Kaya may punto po ng buhay ni Pastor Jam, first year, na gano'n, no, pakiramdam ko. Siyempre, sasabihin sa'yo, kulto ka, may topa ka, requirements sa'yo, speaking in tongues para maligtas. Di naman gano'n eh. Di naman ako gano'n eh. Pero yun na, ilalagyan ka na, kulto ka, sindikato ka, di ba? Magpapa-encounter tayo nun, may bayad, 500, nangunguha ka ng pera. Diyos ko po, 500 yung encounter, nangunguha ka ng pera. No, lahat i-accuse sa'yo talaga. Pero sa akin, mahalaga, di man ako maintindihan ng lahat ng tao, mahalaga, naiintindihan ko yung sarili ko sa banal na spirito eh. Yung presensya niya, ang pinaka-mahalaga. May bahay ka, may lupa ka, may trabaho ka, may negosyo ka. Lahat ng gusto mo nasa iyo, di ba? No, meron ka 700,000 subscribers sa YouTube, dami mong followers, 2 million ka sa Facebook. So what? Kung wala ang presence ni Lord, ano ba mahalaga sa iyo? Ang hinahanap mo talaga, what are you searching for? What are we looking for? What are we finding for? Find. What are we find? What are we searching? Kasi title po ng ating message ngayon is Finding the Solution. Sabi mo, Finding the Solution. And number 1 is, the solution is the presence of God. Yun ang sagot eh. Finding the solution. The solution is the presence of God. Kahit walang-wala ka sa buhay na ito, sa ngayon, sa oras na ito, ngayon lang yan. Sabi mo sa katabi mo, ngayon lang yan. Kung sakaling walang promise ni Lord na natutupad sa'yo, ngayon lang yan. Amen. Amen? Kung walang proteksyon sa pamilya mo, nasasaktan, naaabuso, no? Inaagawan ng kinabukasan, ng karapatan, walang proteksyon, in short, ang pamilya mo, okay lang yan. Kasi ngayon lang yan. Amen. Declare mo, ngayon lang to. Sige, i-pronounce mo, ngayon lang to. No, ngayon kung wala pong provision, walang pera, walang pambili ng 4 wheels, 5 wheels, no? Wala pong pambayad ng matrikula, ngayon lang yan. Ang mahalaga, kahit wala ng promise, protection, provision, ang mahalaga, kahit wala yung tatlo na yun, ngayon, meron akong presence ni Lord. Yun ang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, yun ang mahalaga sa akin. So that's number 1. Sabi mo, presence of God. What is the solution to your problem? Presence of God. Presensya. Hindi ma-explica ng logic to. Hindi ito ma-explica ng mathematics. Hindi ito ma-explica ng finances, ng physical things. It's the presence of God. Hallelujah. No? Sino po dito masaya ka talaga sa worship na pag nandun yung presence ni Lord, di ba? Talagang alam mo eh, hindi ka makalabas-labas, hindi ka makaalis-alis, hindi ka makagala. Bakit? You are enjoying the presence of the Lord. At yan po yung hahanapin natin. Glorious City. Amen? Pwede ba yun? Yun po yung hahanapin natin. The glory of His presence. Number 2, 3 lamang po itong ating finding the solution. Number 2, sino o ano o nasaan ang solusyon? Sino, ano, nasaan ang solusyon? Number 1, that is the presence of God. And then number 2 po na solusyon. Una, presensya ni Lord, ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Yun ang solusyon po dito. Wala pang promise. Wala pang yung protection. Okay lang yun. Wala yung provision. Okay lang yun. Ang mahalaga, nandun yung presence ni Lord. Okay? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sulat niyo po yun. Yun ang number 1. When you are finding the solution. Number 2, when you are finding the solution, una si Lord, yung presence niya. Pangalawa, alam mo kung sino? Ikaw ang solusyon. Sabi mo sa katabi mo, it's not you, it's me. Ulitin mo sa kanya, it's not you, it's me. Nasaan ang solusyon? Sabi mo sa kanya, it's not you, it's me. It's me, it's me, it's me who build the fellowship. Okay?
Number 2 yun. Ako yun. Sabi mo, ako ang solusyon. Yes. Lumingon ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, tumingin ka sa akin. Okay? Tignan mo siya, eyeballs to eyeballs, at sabi mo sa kanya, nakatingin ka sa solusyon. Di makatingin, oh. Yan. Tulala. Sampalin mo kung tulala. Gumising ka. Gising. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang solusyon. Ako ang solusyon. Maganda po sabihin natin, I am the solution. Sabi mo, I am the solution. So, ang isang ikaw na nasa loob ng presensya, solusyon. Yung ikaw na wala sa presensya, ikaw yung problema. Nakasunod ka ba doon? Ulitin ko yan. Yung ikaw na nasa loob ng presensya ni Lord, solusyon. Pero yung ikaw na nasa labas ng presensya, ikaw ang problema. Kaya matignan yung katabi mong mali. Kaya pagka po Sunday, kung may asawa na kayo, tabihan niyo yung asawa niyo. Diyan tayo magkakaalaman. Amen? Malakpak po lahat ng mga may asawa at mag-aasawa. Yan. Sige po, palakpakan natin sila. Ngayon, magtaas ng kamay yung hindi mag-aasawa. Sige, hindi mag-aasawa. Papupunta kayo dito sa harap, pagpe-pray ko na kayo. May nakalagay sa New Testament, the gift of celibacy. Okay? Sino po? Sige po, kahit isa lang. Masaya kami na tatanggapin ninyo yung regalo ng celibacy. Sige po, taas yung kamay nyo. Hindi kasi lahat para, yan, sasabi ko sa inyo, duduwag-duwag eh. O, lahat po ng mga young people na mag-aasawa, taas kamay. O, tinuan nyo pag-aasawa nyo, ha? Johnson, ha? Okay? Sige po, palapahan natin ang Panginoon, no? O, tandaan nyo, yung ikaw na nasa presensya ng Diyos, solusyon. Yung ikaw na nasa labas ng presensya ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na lumabas sa presensya. Bakit? Kasi pag lumabas ka sa presensya ng Diyos, ikaw ang problema. Okay? Ngayon, balik po tayo sa ikaw ang solusyon. Sabi mo nga, ako ang solusyon. Ano po ito? Ibig sabihin po nito, you are the leader. Sabi mo, you are the leader. Pagiging leader po, hindi po ito yung isa lang ang leader sa 4 na po na magkakaeskwela, isa lang ang leader. Hindi ho ganon. Diablo lang ho yun. Nagsasabi at nagsasuggest at nag-implementa ng ganong kaisipan. Yan yung mga maling kaisipan na kinagis na natin mula elementarya. Nasa 40 magkaka-classmate, 4-5 lang ang leader. Hindi totoo yun. Kapag tao ka, dinisenyo ka ng Diyos na maging leader talaga. Okay? Ang leader, nagre-reproduce siya ng kagaya niya. Ganun lang ho yun. Okay? You reproduce who you are. Ganun ang leader. Kaya nga ang leader, sa una lang may follower, pero totoong leader walang follower. Kasi lahat ng kanya naging follower, ginawa rin niyang leader kagaya niya. Leader. Ibig sabihin lang ng leader, namumungang puno. Ganun lang. Ang leader po sa original na disenyo ng Diyos, sa creation, sa Genesis, ay puno na namumunga. Simple as that. Ang bunga ng mangga ay ano? Mangga. Nag-isip ka pa. Anong bunga ng bayabas? Bayabas. Amen. Anong bunga ng leader? Leader. Ang pinagkaiba po ng disciple sa leader, ang disciple, sunod ng sunod ng sunod ng sunod ng sunod ng sunod. Pero pag wala ka ng pinagawa, wala na rin gagawin. Kasi nga, disciple eh. Follower. Learner. Ganun ang disciple. Pero iba na po pag nag-next level, yung disciple. Pag nag-evolve yung disciple, magiging leader. Iba yung leader. Ang leader po, kahit wala kang ipagawa, alam niya ang dapat niyang gawin. Amen. Yun ang maganda. Yun ang leader. Amen. Kahit wala si Moses, alam niya. Hintayin lang natin siya. Babad lang tayo sa presence ni Lord. No? Yung hindi niya leader na kasama, yun, sasayaw ng mahalay. Sasawayin niya yun. Huwag kang sumayaw ng ganyan. Mali yan. Bakit? Leader siya. Kahit hindi i-check yung kanyang daily devotion, kaya niya mag-devotion araw-araw na hindi siya chinecheck. Bakit? Siya mismo kaya niyang i-lead yung kanyang sarili. So lahat ng leader, disciple din yan. Pero hindi lahat ng disciple nagiging leader. Kasi maraming disciple, lagi na lang niya sinasangkalan yung kanyang leader.
Wala kasi pinagawa yung leader ko eh. Hindi kasi ko sinecheck ng leader ko eh. Wala kasi yung leader ko. Puro ganun lang yung disciple eh. Matino lang ginagawa ng disciple kapag may nagsasabi sa kanya. Pero pag wala na nagsabi sa kanya, yung disciple, hihinto lang yon. Pero iba na kapag nag-evolve ang disciple. Kaya sabi mo sa katabi mo, let's evolve together. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, kung kamag-anak mo, let's evolve together. Please. Kasi po, ang disciple, hanggang doon lang siya, learner lang yun eh. Pero po, pag nag-evolve ang disciple, nagiging leader, kahit iwanan mo yan, ma-accomplish niya yung kanyang goal, magseset yan ng goal na tugma sa goal ng pangkalahatan niyang kinabibilangang organization or church. Mapapasin niyo po iba ang leader. Kaya pong leader, iharap mo sa problema yung leader, mag-iisip ang leader ano ang solusyon. Iharap mo ang disciple sa problema, hahanapin niya yung kanyang leader. Leader, tulungan mo ako. Gaganon. Leader, anong gagawin ko? No? Pag may sinabi leader niya, ito gawin mo, tapos pumalpak. Leader ko kasi sabi ganito eh. Siya may kasalanan nito eh. Hindi niya kaya gumawa ng sarili niyang desisyon. Amen. Ngayon po, sabi mo ulit sa sarili mo, I am the solution. Tingnan po nating mabuti sinasabi ng Bible. Why lead? Bakit kailangan maging solusyon ka? Bakit kailangan aralin mo yon? Sabi mo, aaralin ko ito. Tawag po dito self-education. Okay? Para malaman mo yung kung sino ka. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga characters sa Bible, na pwede mo makita yung bahagi ng ugali na dapat na ginagawa mo sa buhay, kagaya ni David, kagaya ni Moses. Inaaral mo ang Biblia. Kaya napakahalaga na marunong tayong magbasa ng Tagalog. Palakpakan mo si Lord kung natuto kang bumasa ng Tagalog. Oh, in the best na palakpak. Sige po, in the best na palakpak. Kung hindi ko kayo makabasa ng Tagalog, yan, yung leader ninyo, yung cell group leader ninyo, lapit kayo sa kanya. Kung hindi kayo makabasa ng Tagalog. Pero kayo marunong kayo magbasa ng Tagalog, malaki na po ang iaabante ninyo sa buhay kapag ginamit ninyo yung kakayahan ninyong bumasa ng Tagalog. Kasi matututunan ninyo ang paraan ng Diyos. Sino excited matutunan yung paraan ng Diyos? Hallelujah. No, sige po, the best na palakpak sa Panginoon. Ha? Amen. Basahin po natin na nakalagay sa Bible. Sa Jeremiah 1, verse 5. Sabi po dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet unto the nation. Sabi ng Diyos, bago pa kita ilagay sa sinapupunan ng iyong ina, kilalang kilala na kita. Yun ang sabi ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, bago ka pa makapasok sa physical realm, sa physical na mundo, dito nga sa tinatawag nating universe, na may mga galaxies, etc. Bago ka pa makapasok sa creation, sabi ni Lord, sa physical realm, sabi ni Lord, kilalang kilala na kita. Ibig sabihin ng I knew you, past tense yung knew, ibig sabihin ng bago pa magsimula ang walang hanggan, grabe, no? Meron na tayong ugnayan, kilalang kilala kita, sabi ni Lord, at kilalang kilala mo ko, alam ko kung gaano ka kagaling, kahusay, alam ko yung interest mo, alam ko kung saan ka mas interesado na mga kalinangan na handa mo talagang aralin. Alam ko kung gaano ka kataas tumalon, tumakbo. Alam ko kung ano yung magiging favorite subject mo or favorite subject mo talaga, science or math or history. Sabi ni Lord, I knew you. Pwede ba natin palapangan si Lord? Yun. So bago pa magkaroon ng problema sa gobyerno, layo no? Bago pa magkaroon po ng gulo sa Middle East, bago pa magkaroon ng First World War, Second World War, bago pa maimbento po ang abacus, yung unang-unang computer, di ba? Bago pa magkaroon ng economic depression, economic problem, bago pa magkaroon po ng civilization, sabi ni Lord, nilagay ko na lahat ng husay at galing na gusto kong makita sa'yo. I knew you, sabi ni Lord. Amen. Sige po, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin si Lord. Sige po, pwede natin purihin siya. Okay? And Romans 8 verse 29, lahat ng new ni Lord,
lahat ng kilala ni Lord before the eternity began. Sabi po dito, Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son. So lahat ng kanyang kilala bago magsimula ang walang hanggan, di ba? Ang walang hanggan ng anak nagkaroon ng oras. Ang oras ay anak ng walang hanggan. Pero bago pa magsimula ang walang hanggan, sabi ni Lord, knew na kita. Amen. Amen? At ang sabi ng Romans 8:29, lahat ng knew ni Lord, nilagyan niya ng prepared destination. Predestined. Hello? Amen? At ang kanilang magiging form, ang kanilang konforme, yung kanilang magiging hugis ay yung image ng kanyang firstborn, only begotten Son. Walang iba kundi si Jesus na firstborn. Palakpakan po natin yon. Amen. Yung katotohanan na yun. Ibig sabihin, naka-prepare ang destiny mo na naka-conform ka sa image of His Son. So kung gusto mo malaman kung ano yung image mo, tingnan mo yung Son, yung firstborn Son, yung only begotten Son. Sino yon? Si Jesus Christ. Yun, doon mo mare-recall kung sino ka talaga. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Woo! Hallelujah. Amen. Amen. Nakita nyo, kilala ka ng Diyos, doon kanya dinisenyo, bago magsimula ang walang hanggan, doon kanya nilagyan ng kakayahan, abilidad, talino, galing, husay. Lahat! Bago niya simulan ng walang hanggan. At yung walang hanggan, nagkaroon ng anak, oras. Ang oras ay anak lang ng walang hanggan. Pero bago pa magsimula ang walang hanggan, beyond walang hanggan, higit pa sa walang hanggan, bago pa magsimula ang walang hanggan, kilala ka na ni Lord. Amen. Amen. At dahil kilala ka ni Lord, Romans 8:29, sabi ni Lord, dilagyan na kita ng prepared destiny. At para meron kang idea kung ano ang itsura mo, tingnan mo yung konforme ng image ng aking firstborn son na si Jesus. Yun ang kagaya mo. Magkakaroon ka ng idea kung sino ka pag tinignan mo at kinilala mo si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Verse 30, and those, binigyan niya ng prepared destination, sa verse 30, tinawag niya. Yun. So pag pinanganak ka na ngayon sa creation realm, yan. Pag pumasok ka na ngayon sa physical realm, yan. Kapag ka naging egg cell, sperm cell ka na, di ba? Nakapasok ka na ngayon sa physical dimension, di ba? Hello? Nakakasunod ba kayo? Pumalakpak kayo nakakasunod. Sige po, yung nakakasunod pa sa ating pinag-aaralan. Okay? Ngayon, tinadhana ni Lord, ang lolo't lola mo, magkakatuluyan yun para lumabas yung ikaw. No? At mula sa walang hanggan, nakapasok ka ngayon sa oras. Nakalimutan mo ngayon lahat ng pagkakilanlan ninyo ng Diyos. Kasi nga, naging egg cell, sperm cell ka. Nakalimutan mo lahat ng mga pinag-usapan nyo ng Diyos bago magsimula pa ang walang hanggan. Kaya sa totoo, yung katabi mo na yan, no, may ugnayan na sa Diyos yan, dati pa. Hindi dati ng oras, dati ng walang hanggan. Palakpakan natin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos naman hindi nakatira sa oras. Hindi kasya ang Diyos sa oras. Pwede ba palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Hindi kasya ang Diyos sa oras. Hindi siya pwede tumira sa oras. Kaya ang Diyos lagpas sa oras. Kaya ang Diyos laging hindi nawawala sa oras. Kasi hindi niya kailangan ng oras para maging nasa oras. Palakpakan na lang ho natin ang Diyos. Purihin natin siya. Eh nakita nyo? Ha? Nung sinabi ng Diyos na kilala na kita dati, hindi yung dati na kagaya ng dati na nasa isip mo. Kasi yung dati na nasa isip mo, oras yun. Past, present, future. Pero yung sinasabi ng Diyos na kilala na kita dati, yung dati ni Lord, dati, bago magsimula ang walang hanggan. Eternity. Iba sa time. Time is just an offspring of eternity. And before eternity, sabi ni Lord, I knew you. Woo! Hallelujah. Ngayon, paano malalaman na talagang kilala ka ng Diyos? Sa verse 13 ng Romans chapter 8, sabi niya dito, lahat ng aking nilagyan ng prepared destiny. Kilala ko iba ngayon, kaya nilagyan ko ng prepared destiny yan. Predestined, di ba? Ito pala tandaan, tinawag ko yan. Tinawag. Kaya mo naririnig yung tawag kasi alam mo yung tinig ng Diyos. Paano mo nalaman yung tinig ng Diyos? Kasi may relasyon kayo ng Diyos bago pa magsimula ang oras, bago pa magsimula ang walang hanggan, magkakilala kayo ng Diyos. Kaya pag tinawag ka ng Diyos ngayon, 2024, alam mo talaga sa sarili mo, tinatawag ka ng Diyos. May mga tawag ng Diyos na narinig na niya, palakpakan mo na si Lord.
Yung mga tao dito na narinig mo, tinatawag ka ng Diyos. Yung mga tao dito na alam mo, ngayon, nako-confirm sa'yo sa message na to, may tawag ka. Saka tinatawag ka, gaya ni Moses. Gaya ni Moses, tinawag si Moses. Moses! Kaya Moses ang pangalan mo. Ano ibig sabihin ng Moses? Tagapag-alis sa tubig. Tagapag-deliver. Tagapaglabas. Bago pa ipanganak si Moses, nakadesenyo na si Moses, parang ikaw. Amen? Ha? Ang pangalan niya, nandun yung kanyang purpose ng buhay niya. Para ialis sa kahirapan ang kanyang bansang Israel. Nanumig katabi mo, anong pangalan mo? Kordapyo. Meron ba dito, pangalan mo, Sanggano? Ako si Sanggano. Wala, di ba? Nasa pangalan mo, di ba? Yung ka, wag kang umalis sa pangalan mo. Ang pangalan ko, Jamil. Jesus alone, my Lord. Amen. Yes, no? Anong pangalan mo? Tanong kita mo, anong pangalan mo? Kung gusto mo makilala kung sino ka, dapat malaman mo talaga kung ano yung pangalan mo. What's your name? At kung di mo gusto yung pangalan mo, tanong mo sa Diyos kung ano yung tunay mong pangalan. Kasi si Jacob, ang una niyang pangalan, Manggagancho. Jacob. Yun ang Hebrew word ng gancho, Jacob. Nung nagkaroon siya ng encounter sa Diyos, sabi mo, encounter. Naranasan niya ang Diyos. Na-realize niya na tunay ang Diyos. Naranasan niya yung presensya ng Diyos, na ang Diyos ay nandito. Nandito ngayon. Hatid niya yung kalayaan, kagalakan, kagalingan. Palakpakan natin ng Diyos. Come on. Yung kanyang pangalan, pinalitan, hindi na Jacob na Sanggano. Pinalitan na ng Israel, prinsipe ng Diyos na banal. Amen. Hallelujah. Kailangan mo makilala. Kasi kung ikaw ang solusyon, dapat kilala mo ikaw. Kilala mo yung sarili mo. Kilala mo kung ano ka. At makikilala mo yung sarili mo sa panganay. Sino yung panganay? Si Jesus Christ. Kasi yung sabi ng Romans chapter 8, verse 29, kinonform daw ako sa image ng panganay na anak ng Diyos, si Jesus. So gusto mo malaman kung sino ako, kailangan ko makita si Jesus, yung panganay namin. Sabi mo sa katabi mo, yung panganay namin, kailangan makilala mo. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Si Moses, siya ang solusyon sa buong bansa, sa buong pamilya niya na naalipin ng Egypt. Ikaw ang solusyon. Sabi mo sa katabi mo, it's not you, it's me. It's me, it's me, it's me. Sige, sabi mo rin sa katabi mo, it's not you, it's me. It's me, it's me, it's me. Sumunod ka, sabi mo, it's not you, it's me, it's me, it's me, inside the presence of God. Sige, sabi mo, inside the presence of God, me and God, together, we are the solution. O palakpakan po ninyo ang Panginoon. Ako, tsaka ang Diyos, pag magkasama kami, kami ang solusyon. Amen. Kaya tinawag si Moses, Moses. Sumagot si Moses Exodus chapter 3. Ano sabi ni Moses? Here I am, the one that you love. Sabi ni Moses Amen. Di ba basahin nyo? Exodus chapter 3. Tinawag siya ng Diyos Nung nakita po ni Moses yung isang burning bush, apoy ng Diyos, nakita ni Moses, lagablab ng lagablab, hindi natutupok. Lagablab ng lagablab, hindi nauubos. Anong meron dito? Bigla niya kayo narinig yung tinig. Dahil ang sabi po ng Diyos, naging curious na si Moses. Naging interesado si Moses. Sabi ni Lord, yan ang gusto ko, nadali mo. Amen. Tuwing nagiging interesado ka, kahit konting pagka-interes uli sa salita ng Diyos, kahit konting pagka-curious uli sa pagsiserve kay Lord, kahit konting curiosity kung anong Holy Spirit, sabi ni Lord, nadali mo yung gusto ko. Yan ang gusto ko. Yan, marinig mo yung tawag ko. Moses. Sumagot si Moses. Exodus chapter 3. Ang sabi niya, here I am. The one that you love. Waiting for another day. Here I am. The one that you love. Sabi niya kay Lord Doon nagsimula. Kaya narinig ni Moses. Bakit? Kasi bago pa ang oras, bago pa ang panahon, bago pa ang walang hanggan, magkakilala na sila ng Diyos. New siya ni God at new niya si God bago pa magsimula ang walang hanggan, bago pa magsimula ang oras, bago pa magsimula ang creation, ang universe, magkakilala sila. Kaya ang Diyos, nung nakita ng Diyos na interesado na ng konti lang,
Hindi apoy yung meron kay Moses. Spark pa lang. Sino dito, nalayo ka sa Diyos, pero ngayon nararamdaman mo, meron ka ng spark. Ay, palakpakan mo ang Diyos kung nandiyan ka. Every Sunday, nandito ka. Nag-pray si Kuya Kerwin. Puspos na puspos ka. Amen. Woo! Amen. Diba? Hallelujah. Diba? No? So, hindi man apoy, meron kang spark. Kasi pag tinignan niyo yung pagtawag ng Diyos kay Moses, kaya narinig na ni Moses ang tawag ng Diyos, kasi nga, nagkaroon na ng konting interest lang na magbasa ng Bible, alamin yung Holy Spirit, ano ba yung speaking in tongues, ano ba talagang mapuspos ng banal na Espiritu, konti lang. Amen. Huwag mong maliitin yung maliliit kasi it is the small things that makes the big impact. Walang nakakapuwing na refrigerator. Amen. Tama? Napuwing ka na ba ng elepante? Ang nakapuwing sa'yo yung maliit. Yung napakaliit na piraso ng hibla. Di mo alam kung tutuloy nung katabi mo yung nakapuwing sa'yo, pero sakit. It is the small things na nakikita ni Lord. So nakita niya si Moses curious. Sana makita tayo ngayon ni Lord na curious tayo. Come on. Makita ni Lord na interesado tayo. Hindi man grand talaga na pagka-interest. Simple lang, gusto mo lang ng konting kaalaman. Kumbaga sa New Testament, yung breadcrumbs lang. Nung isa pang Samaritan woman, nasabi ng Samaritan woman, Lord, tulungan mo ko, Lord. Sabi ni Jesus, para lang ako sa mga Hudyo. Sabi ng Samaritan woman, kahit sa aso lang natira-tira para sa amin, mahalaga na sa amin. Hindi mo alam kung gaano magagawa sa'yo ng maliit na interest mo sa salita ng Diyos. Yung maliit na yan, ingatan mo yan. Yung katiting na curiosity na yan, ingatan mo yan. Hindi man yan burning bush fire. At least may spark na parang lighter na sinisindihan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doon nagsisimula. Isang napakaliit na kagustuhan. Isang napakaliit na interest uli na masama kunyari uli sa media team, sa music team, sa martial, sa conference kunyari. Maliit na kagustuhan. Yung maliit, yun ang bigyan mo ng pansin. Huwag mong baliwalayin yung maliit na spark ng desire mo na mag-serve uli kay Lord. Na mapaluhod, na lumuhod ka patulad may maliit mong desire. Luluhod nga ako. Tataas nga akong kamay. Babaliwalayin ko muna yung katabi ko. Sasamba lang ako. Maliit na desire. Calling. Sabi mga calling. Kaya naghintay kasi tayo ng malaking boses eh. Maglingkod ka! Walang ganon. Diba? Isuko mo yan! Napapaligiran na kita! Sabi ni, walang ganon si Lord eh. Alam mo, sabi lang ni Lord sa'yo, still, small voice. Mag-online ka uli sa YouTube. Pakinggan mo yung mga preaching ng Glory City. Small, but powerful. Spark. A calling. Yun ang calling. That's the calling. Galing sa akin na pastor? Hindi. Saan galing? Tawag sa iyo ng Diyos na matagal mo nang kakilala bago magsimula ang panahon, bago magsimula ang walang hanggan. At ang tawag ng Diyos kay Moses para maging solusyon siya. Saan? Sa oppression ng kanyang bayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, sa oras na ito, tinatawag ka ni Lord. Last, number 3 po. Ano yung isang bagay na magpapaayos ng pamilya mo? Ano yung isang bagay na magbibigay ng clarity, katiyakan sa future mo? Ano yung ano? Vision. Amen. Now, anong solusyon? 3. Presence ni God. Ikaw na nasa presence of God. At pangatlo, yung vision na binibigay sa atin ng Diyos. Yung vision ng winning souls, making disciple, transforming the nation of the Philippines, and doing world conquest. Yun ang vision natin. Ano sabi ni Jesus? Pagkatapos siya muling nabuhay, 40 days siya nag-spend ng time sa kanyang mga disciple. Tapos, sa bundok ng Olibo, tinawag niya yung kanyang 500 disciple. Tapos nag-levitate si Jesus, no? At habang nagle-levitate si Jesus, siguro, tumataas yung kanyang altitude, no? Naging 1,000 meters na siguro siya, or 100 meters muna, no? Bigla niya pong pinarating yung kanyang puso sa kanyang mga disciple. Habang nakikita ni Jesus yung buong mundo, sabi niya, you go and make disciple
to all the nations of the world. This is what I see, sabi ni Jesus. This is what I am seeing, sabi ni Jesus. Habang umangat si Jesus sa bundok ng Olibo. Imagine niyo po si Jesus 100% man, 100% God. The firstborn, amen. The only man who resurrected from the dead. Amen. Palapakan natin si Jesus. Umaangat si Jesus. He finished the work sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang lahat ng kanyang dugo, inilabas siya sa krus ng Kalbaryo. And then, on the third day, muli siyang nabuhay. Jesus is so amazing na 40 days pa siya nag-spend ng time sa kanyang mga disciple. And then, after ng 40 days na yun, tinawag niya yung kanyang mga disciple nga sa bundok ng Olibo. At habang umaakit siya, nagle-levitate siya, mala David Blaine siguro yun, Pero hindi fake. Totoo, nagle-levitate siya, umaangat siya, nag-ascend siya. The ascension of Christ. Nakikita ni Christ, hindi lang yung present, nakikita ni Christ, ikaw ngayon, year 2024. Amen. Come on, bakit? Kasi si Jesus Christ nag-transcend na Sabi sa physics, if you will travel faster than the speed of light, you will go back in time. Amen? Ganun din. If you will travel sa kabilang side, opposite side, direction, you will travel sa future. That's why pag glorified body ka, you can see the past, the present, and the future. At habang nag-ascend si Christ sa Mount of Olive, sabi niya, you go and make disciples to all the nations of the world. This is the vision of Jesus Christ. Habang nag-ascend, habang tumataas si Jesus Christ, bago siya kuhanin po ng mga ulap, matago sa ulap, iniwan niya sa kanyang 500 disciples yung vision. You go and make disciple to all the nations of the world. You multiply. Yan ang original mong design. Mag-multiply. Bilang leader, namumunga ka. Nanganganak ka ng kagaya mo. Leader din. Kaya sabi, di ba, ng Genesis 1:28, be fruitful. Be fruitful. Maging fruitful ka. Ibig sabihin, mag-reproduce ka. Kung leader ka, mag-reproduce ka. Hindi pwedeng punong mangga na nilalagyan ng pataba, ini-sprayan lagi ng pampabunga, tapos nakalipas sa 10 taon, wala pa ring bunga. Be fruitful. Ibig sabihin nun, you reproduce who you are. Amen. Kaya kailangan mo ng nutrients ng regional conference natin 2 weeks from now. Kaya kailangan mo ng Campus Leaders Revolution 6 weeks from now. Kaya kailangan po natin ng mga impartation mula sa apostle ministry, prophetic ministry, evangelistical ministry, teaching ministry. Bakit po? Kasi para po lumabas talaga yung dating original mo talagang settings. Mabunga. Nagmumultiply. Dapat makita mo ngayon. Ang goal ko, mag-multiply sa buhay na ito. That is the vision. The vision of multiplication. Isa lang ang solusyon sa anumang problema. Dapat, isa lang Combine na hulat yun Presence, ikaw na nasa vision. Presence of God, ikaw na nasa vision. Ikaw na nasa presence of God at ikaw na nasa vision. Yun ang absolute solution sa anumang problema mo. Pera, kalusugan, wala kang kwenta, tingin mo sa sarili mo, wala kang ginagawa sa buhay mo. Yung buhay mo, wasak, pamilya mo, hindi mo sigurado mananatiling buo sa pagdaan ng mga buwan at taon. Ang solusyon sa anumang problema, that is the vision of a man in the presence of the Lord. Kompleto. Kumayo po tayo lahat. For you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.